Kung gusto nyo ng matibay na running shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang 1,299. I-click lamang ang link sa comment section. Si Luka Doncic ay nagkaroon ng nakakadismayang exit matapos mapatalsik dahil sa mga fouls sa Game 3 ng NBA Finals laban sa Boston Celtics, at sinabi ng star ng Dallas Mavericks na humingi siya ng kapatawaran sa kanyang mga teammates pagkatapos ng pagkatalo. Hindi iyon ang pinakamatalinong gawin, lalo na sa ganitong sitwasyon. Ito ay finals, sabi ni Doncic. Kailangan nating ibigay ang lahat. Pagod kami lahat doon. Kasalanan ko ito, hindi mo dapat gawin yon, lalo na sa NBA Finals. Ang regular season ay medyo iba pero hindi mo talaga magagawa yon sa finals. Si Doncic ay may 27 points, 6 na assists at 6 na rebounds sa pagkatalo sa 106-99 at napatawan ng foul sa mga huling minuto sa ika-4 na quarter pagkatapos maglaro ng 38 minutes. Si Doncic ay isa sa mga bright spots para sa Dallas sa finals na may average na 29.7 points, 9 na rebounds at 6 na assists sa serye, ngunit ang kanyang mga pagkakamali sa huling bahagi ng laro ay nagdulot ng malaking pinsala para sa Mavericks noong Huwebes. Sa harap ng 3-0 deficit, wala nang panahon ang Mavericks upang isipin ang mga fouls ni Doncic. Kailangan nilang magtuon ng pansin sa pag-iwas sa sweep. Si Kyrie Irving rin ay nananatiling isang superstar. Isa siya sa mga pinakamahusay na player sa NBA. Gayunpaman, sa araw na ito, tinanong ang guard ng Dallas Mavericks kung gaano pa karaming panahon ang kaya niyang laruin sa edad na 32-year-old. Hindi ko pa masyadong pinag-iisipan yan, sa totoo lang, sabi ni Irving. Ito ang pinakamatagal na season na nalaro ko sa loob ng mahabang panahon. Tinitingnan ko ang malaking larawan sa paraang hindi ko siguro handang tingnan noong ako'y nasa early 20s o late 20s. Ang paraan ng teknolohiya ngayon, ang paraan ng pag-aalaga ko sa aking katawan araw-araw. Ang paraan sa pagkakaroon ko ng pagkakataon na matuto ng higit pa tungkol sa aking katawan habang papasok ako sa aking 30s, ako'y nagpapasalamat. Ang aking pisikal na mga kasangkapan ay natural na manghihina pagdating ng araw, pero ito ay pinahahalagahan ko. Parang pinalalabas nyo na 38 na ako. Pero sa edad na 32-year-old ngayon, pakiramdam ko'y walang limitasyon. Marami pang ibubuga si Irving. Naniniwala siya na langit ang limit sa kanya at mahirap pagdudahan ang star ng Mavs. Noong 2023-24, nag-average si Irving ng 25.6 points kada laro sa 49.7% field goal at 41.1% 3-point shooting. Dumagdag siya ng 5 rebounds at 5.2 assists kada laro. Nakapag-post pa rin siya ng mga kahangahangang numero kahit na nawalan ng oras dahil sa injury, dahil nakalaro lamang si Kyrie ng 58 games. Nananatiling malusog si Kyrie para sa karamihan sa ikalawang kalahati ng regular season. Patuloy pa rin iyon sa postseason. Ang katotohanan na ang kanyang katawan ay matibay pa rin sa kalaliman ng postseason ay tiyak na isang positibong palatandaan para sa veterano. Kasalukuyang nakatuon si Kyrie Irving sa pagsisikap na muling maibalik ang Mavericks sa serye laban sa Celtics. Dahil ang Boston ay nasa panganib ngayon na magtapos ang season na hawak ang 3-0 deficit sa NBA Finals. Nauunawaan ng Mavs na hindi magiging madali ang pagbangon mula sa 0-3 deficit. Mangangailangan ito ng kompletong pagsisikap ng team na pinangungunahan nina Kyrie Irving at Luka Doncic. Kaya paano maihahanda ng Mavs ang kanilang sarili para sa Game 4? Gumamit ng isang metapora si Irving pagkatapos ng Game 3 upang ipaliwanag ang kanyang mindset papunta sa win or go home na laban. Iniisip ko lang talaga ang pag-uwi sa bahay at ito ay isang metapora kaya maging handa kami. Tanging uuwi, ihanda ang mga bullet, sabi ni Irving. Kunin ang bazooka, ihanda ang lahat dahil pagdating namin sa Game 4, alam naming kailangan naming kunin ang aming mga shots. Kailangan naming gawin ito kasama ang aggression. Kailangan maging agresibo ng Mavs sa laro. Hindi nila kayang hayaang magkaroon ng malaking lead ang Celtics sa simula. Kung makukuha ng Dallas ang kontrol ng laro sa umpisa, marahil ay mapipilit nila ang Game 5. Speaking of paghahanda, nag-viral ngayon ang home arena ng Dallas nang walang mga Mavericks players ang nagsasanay sa araw na ito bago ang Game 4. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Makakabawi kaya ang Dallas? Sa ibang balita naman mga kaibigan, si Stephen Curry ng Golden State Warriors ay walang dudang isa sa pinakadakilang players sa kasaysayan ng NBA. Isang 4-time na NBA champion at 2 beses na MVP kasama ng iba pang mga parangal ang nagbibigay sa kanya ng resume. Ngunit saan nga ba niya nakikita ang kanyang sarili pagdating sa kanyang karera?
Sa isang kamakailang episode ng Heat Check, kasama ang kanyang ama na si Del Curry, isiniwalat ni Stephen Curry kung sino ang itinuturing niyang 5 sa pinakamagagaling na players mula sa kanyang panahon. Ang listahan ni Curry ay natural na kasama siya, si LeBron James, Kevin Durant, James Harden at Kawhi Leonard. Hindi na masamang listahan. Maliban kay Harden, lahat ay nanalo ng multiple championships. Maliban kay Leonard, lahat ay nanalo ng MVP awards. Sinabi rin ni Curry na bagaman nakalaban niya sina Kobe Bryant at Tim Duncan sa unang 4 na taon sa kanyang karera, hindi niya sila isinama sa talakayan dahil itinakda niya ang mga parameter mula 2009 hanggang 2023. Ang panahong iyon ay kung kailan ang mga players sa listahan ni Curry ay nasa kanilang prime habang sina Bryant at Duncan ay nagawa na ang karamihan sa kanilang mga na-accomplished sa mga nakaraang taon. Habang si Curry ay maaaring nasa twilight na sa kanyang NBA career, kapag natapos na ang lahat, maaaring magretiro siya na may argumentong siya ang pinakamahusay na players sa kasaysayan ng Warriors franchise. 2 season na ang nakalipas mula nang huling magkampiyon ang Warriors, ngunit malayo na sila sa team na iyon. Ang Warriors ay nag-struggle sa halos buong regular season ng 2023 to 24 at na-eliminate sa unang round ng play-in ng Sacramento Kings. Ngayong off-season, haharapin nila ang napakahalagang mga desisyon na maaaring magbago ng malaki sa kanilang direksyon. Isa sa mga pangunahing issue nila ay ang tanong kung ano ang gagawin kay Klay Thompson. Maaari pa ring magkasundo si Thompson at ang Warriors sa isang kontrata, ngunit tila malamang na siya ay patungo na sa pagiging unrestricted free agent. Maraming teams ang tiyak na magkaka-interest kay Thompson sa open market. Kailangang magdesisyon ang Warriors kung hanggang saan ang kaya nilang ibigay para magkaroon muli at manatili ang isa sa mga cornerstone ng kanilang franchise sa roster. Sa kasalukuyang konstruksyon, ang Warriors ay hindi isang championship caliber team, malayo pa sila rito. Ang kasalukuyang kontrata ni Stephen Curry ay tatakbo hanggang sa 2025 to 26 season. Sa panahong iyon, si Curry ay magiging 37-year-old na. Naglalaro pa rin siya sa isang elite level. Nitong nakaraang season, lumaro siya sa 74 games na may mahigit 32 minutes kada laro. Nag-average siya ng 26.4 points, 4.5 rebounds, at 5.1 assists na may shooting splits na 45% mula sa field, 40.8% mula sa 3-point line, at 92.3% mula sa free throw line. Maaaring mayroon pang ilang magagandang season tulad nito si Curry. Ang Warriors ay nasa dilema kung sasayangin ba nila ang huling magagandang taon ni Curry sa isang non-contender o susubukan ang isang mabilis na solusyon upang makabalik sa title contention na maaaring kasama o wala si Thompson. Mahalaga ring tandaan na ang 2 taon na contract extension ni head coach Steve Kerr ay tatakbo rin sa tagal ng kasalukuyang kontrata ni Curry. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.